Sa isip ni Yeming, Chaos Bloodline. Tama, yung bagay na yun, maaari ring ipagpalit mula sa Merit Steel. Una, kailangan kong subukan kung gumagana ang Merit Steel. Ang Merit Steel ay lumitaw sa harap ni Yeming, Merit Steel. Ipagpalit mo para sa akin ng 1,000 lakas. Agad itong gumana. Ang singsing na naglalaman ng Merit Steel ay biglang kumislap. Tumaas ang lakas ko. Gumagana nga, bilisin mo. Hanapin ang Chaos Bloodline. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang Merit Steel. Dahan-daang lumitaw ang mga salita. Biglang lumitaw si Wugang. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay patungo sa Merit Steel. Chaos Bloodline. 10 trilyong merit points. Nanlalabo ba ang mata ko? Sandali lang, kanina. Malabo kong nakita ang presyo ng Chaos Bloodline, parang 10.000 trilyong merit points. Ganoon ba? Sabi ni Beiming. Kanina, hindi ko masyadong napansin ang nilalaman ng Merit Steel, pero hindi bababa sa ngayon. Makikita kong nakasulat doon ay 10 bilyon. Maaaring nagkamali lang ako ng tingin. Ano man iyon, ang 10 trilyong merit points ay sobra-sobra na. Hayaan na, sa ngayon, ipagpalit na muna natin ang Chaos Bloodline. 10 bilyong merit points, katumbas ng mahigit 600 milyong Martial Ancestor Coins at mahigit 1 milyong Martial God Coins. Sa kasalukuyan kong yaman, sapat na. Teka, sabi ni Beiming, Master. Ang Chaos Bloodline ang pinakamalakas na bloodline sa buong mundo. Kahit si Beiming ay hindi alam kung ano ang mangyayari kapag isinama ito. Mas mabuting maghanap muna tayo ng isang ligtas na lugar. Sige, susundin kita. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap si Yeming ng isang lugar sa gitna ng mga bulubunduking bato. Sa sandaling ito, naglalagay si Yeming ng formation sa paligid. Ang pasukan ng kuweba ay natakpan na ng illusion array. Maraming bilang ng mga formation at restrictions ang nailagay na rin sa loob. Tinitiyak na walang anumang butas. Umupo si Yeming. Inihanda ang sarili. Ngayon, maaari nang simulan ang pagpapalit para sa Chaos Bloodline. Ang singsing ay nagliwanag. Ang Bloodline ay nagsimulang lumabas. Ang espasyo sa loob ng Divine Sea ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang Chaos Bloodline ay mula roon bumuhos. Bumalat sa katawan ni Yeming. Pumasok ito sa kanyang dibdib. Kung nasaan ang tumitibok niyang puso. Pagkadikit pa lang, napasigaw si Yeming sa sakit. Napaluhod si Yeming. Hawak ang dibdib. Sumisigaw ng buong pait. Ang sakit na parang mamamatay na ako. Ang buong katawan ko ay nagiinit. Parang sisubog na ang katawan ko. Nagulat si Yeming. Sa sandaling ito, samukha na siya ng dugo. Humihingal dahil sa sunod-sunod na sakit. Beiming. Ang lakas ng bloodline na ito, napakalakas. Hindi ko na kaya. Sagot ni Beiming, Master. Hindi kailangang mag-alala. Ang Divine Spirit Treasure Robe ay kayang magpagaling sa iyo. Tulad ng True Dragon Bloodline noon. Maaari nitong perpektong pagsamahin ang Master at ang Chaos Bloodline. Ano? Noong natanggap ko ang True Dragon Bloodline, ginamit mo rin ang lakas ng Divine Spirit Treasure Robe. Opo, Master. Kahit pa True Dragon Bloodline o Chaos Bloodline. Ang makakuha ng kahit isang bahagi nito, at kahit makuha pa. Ang mapagsama ito ay isang malaking problema. Noong nakaraan, ang katawan ni Master at ang True Dragon Bloodline ay medyo magkatugma. Kaunting pagbabago lang ang ginawa ni Beiming at matagumpay na itong naisama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Chaos Bloodline at si Master ay tila hindi magkatugma, kaya nangangailangan ng malalaking pagbabago. Kaya pala, ang sakit na nararamdaman ko, hindi dahil sa Chaos Bloodline, kundi dahil sa iyo mismo. Sa sandaling iyon, muling dumating ang sakit. Beiming, ano na naman ang ginagawa mo? Kung ang katawan ng tao ay angkop sa isang uri ng bloodline, iyon din ay nasa kung ang katawan ay maliit. Kailangan kong baguhin ang lakas na minana ni Master mula sa kanyang mga ninuno, para ito'y maging mas perpekto. Kung gayon, kahit paano, dapat sinabi mo muna sa akin. Sa isip ni Yeming, hindi ko inaasahan ang ganitong uri ng paghihirap. Isang pitik lang, 13 araw na. Sa loob ng 13 araw na ito, walang sandali na hindi siya nakaranas ng matinding sakit. Kahit pa ang kanyang kakayahang tiisin ang sakit ngayon, nararamdaman pa rin niyang mas masahol pa ito sa kamatayan. Kahit ang pagpapahirap noon sa Divine Sea sa pag-aaral ng formation sa loob ng 9,000 taon ay hindi man lang may kukumpara dito. Lumipat ang eksena sa loob ng isang sangay ng Hao Tian Sect. Anong nangyari? Bakit nawala ang Chaos Bloodline sa Merit Steel? Hindi kaya, may nagpalit na. Wala naman. Kahit meron pa, mayroon ba tayong sapat na merit points para ipagpalit? Tama ka, tigilan mo na yan. Ang pagpapalit ng Chaos Bloodline ay nangangailangan ng 10.000 trilyong merit points. Ito ba'y bagay na maaaring hawakan ng mga hamak na tulad natin?
Saka, kahit maipagpalit mo pa, mangangahas ka bang ipagpalit? Baka hindi angkop ang katawan mo. Direktang sumabog ka at mamatay. Bukod pa riyan, kung may ganyan karaming merit points, bakit mo pa ipagpapalit sa bloodline? Bakit hindi mo nalang ipagpalit sa posisyon ng sect leader? Narinig ko, ang Chaos Bloodline ay napaka-espesyal. Sa buong Tianyuan Continent, pinakamarami ay 3 lamang ang maaaring magmay-ari ng ganitong uri ng bloodline. Ang pinakamahirap pa, ay napakakaunti ng taong angkop sa ganitong uri ng bloodline. Bawat 10 bilyong tao, hindi pa tiyak na may isang angkop. Idagdag pa ang napakataas nitong halaga, hehe. Natatakot akong kahit ang magiging sect leader natin sa hinaharap ay hindi pa tiyak na magkakaroon nito. Pagkalipas ng 13 araw, natapos ang pagsasama ng Chaos Bloodline. Bumantong hininga si Yeming, sa wakas, natapos din ang pagsasama. Pakiramdam ko, parang nagbagong anyo ako. Ngunit kung saan eksakto ang pagbabago, hindi ko masabi. Pakiramdam ko ay may nadagdag na kakaibang lakas, hindi ko rin alam kung paano ito gamitin. O kung ano ang epekto nito. Paliwanag ni Beiming, karaniwan. Ang bloodline, pagkatapos magising, saka lamang magagamit, ganoon ang True Dragon Bloodline. Ganoon din ang Chaos Bloodline. Kaya lang, ang Chaos Bloodline ay masyadong misteryoso at bihira. Kahit si Beiming ay hindi alam kung paano ito jejesingen. Kung may lakas ka nga pero hindi mo magamit, hindi ba't katumbas lang iyon ng wala? Hayaan na, hindi ko naiisipin ang Chaos Bloodline. Beiming, sa huli, ilang beses mong ginamit ang Divine Spirit Treasure Robe sa katawan ko. Hindi naman marami. Sa pangunahin, nasa loob pa rin ng 1 unit ng bilang. 1 unit ng bilang, ibig sabihin. Pinakamarami, ay 9 na beses. Nagkibit balikat si Yeming, wala na ring magagawa. Tulad ng bloodline at physic. Kahit makuha pa, hindi maaaring basta-basta gamitin. Kahit noong gumagamit si Master ng Divine Deduction Art, dapat binago ang Divine C. Kung nabigo ang pagbabago, ano ang magiging kahihinatnan? Wala naman. Pinakamalala, magiging tanga ka. Sa huli, para makakuha ng lakas, laging may panganib. Ang mga henyo, hindi naman basta mahuhulog ang tinapay sa kanila. Kinurot ni Yeming ang pisngi ni Beiming, sa susunod. Kapag walang pahintulot mula sa akin, hindi ka pwedeng basta-basta gumalaw ng kahit ano sa katawan ko. Alam ko na, ngunit kailangan ko ring sabihin ulit. Kung ang Chaos Bloodline ay ganoon kamisteryoso, hindi ba't masyadong mura ang 10 bilyong merit points lang? Sa huli, ang perang iyon ay wala lang sa mata ng isang makapangyarihang nilalang. Siguro dahil sa pagkakatugma na iyon. Dahil kahit bilhin pa ng mga makapangyarihang nilalang na iyon ang Chaos Bloodline, hindi pa rin tiyak na tutugma ito sa kanilang katawan. Sa huli, ang tsansa ng pagkakatugma ng Chaos Bloodline ay mas mababa pa sa 1 sa 10 bilyon. Kapag nabigo, may panganib na sumabog ang katawan at mamatay. Kaya napakakaunti ng handang sumubok. Saka, hindi naman lahat ay may merit steal. Ang mga taong may kwalipikasyong hanapin si Hao Tian Shangdi para magpalit ng gamit ay iilan lamang. Siyempre, kahit ganoon pa, pakiramdam ko pa rin ay masyadong mababa ang presyo. Kung ako iyon, hindi bababa sa 100 beses kung tataasan. Ang sama mo rin pala. Kumpara sa hindi alam kung paano jejesingan ng Chaos Bloodline, mas maaasahan pa rin ng kaunti ang Divine Demon Flag. Dito, hindi kalayuan sa Tiangong Sect. Dapat ko na itong kunin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Tiangong Sect. Ito na ang Divine Demon Flag. Nakakatakot. Sa pagtingin pa lang dito, nararamdaman ko nang hinihigop ang aking kaluluwa. Iyon ay dahil hindi pa ito kumikilala ng amo. Kailangan lang iukit ang iyong soul imprint dito. At ayos na. Para malikha ang bagay na ito, malaki rin ang pagod ko. Gamitin mo ng maayos. Nahirapan po kayo, Grandmaster. Sa panahong naglalakbay si Yeming sa iba't ibang lugar, opisyal nang tinanggap ng Yinyang Sect ang Baoguang City. Kasabay nito, ito ay naitala sa ilalim ng pamamahala ni Elder Zhao Kai, na siya, mula noon, ang City Lord ng Baoguang City ay opisyal nang napalitan kay Yeming. Dahil dito, si Yeming, na walang karanasan sa pamamahala, para pamahalaan ang libu-libong pamilya at komplikadong puwersa sa loob ng lungsod, ay talagang medyo mahirap para sa kanya. Kaya nagpa siyang pumunta sa Chi City para humingi ng tulong sa munting Marquis. HMPH, buti na lang at tamang tao ang nahanap mo. Para mapamahalaan ng maayos ang isang lungsod. Lalo na ang isang malaking lungsod tulad ng Baoguang City. Kailangan mong itatag ang hindi bababa sa 3 pangunahing pundasyon, isa para sa seguridad, isa para sa pagkolekta ng buwis, at isa para sa pamamahala. Hindi lamang ito nangangailangan ng maraming tao.
kundi malaki rin ang gastos. Munting Marquis, mayroon ka bang magandang paraan? Sa East Chi Marquis Manor, hindi kami kinukulang sa tao. Maaari kong tipunin ang 3 pangkat na iyon para sa iyo sa loob ng panahong iyon. Ibibigay ko sila sa iyo para gamitin. Maliban sa pang-araw-araw nilang sahod, kailangan din ng tiyak na mga gastusin. Ano sa tingin mo? Sige, kung gayon, aabalahin ko na po kayo. Munting Marquis, matapos matipon ang mga kinakailangang departamento, si Yeming, kasama ang isang malaking grupo ng mga tauhan, ay bumalik sa Baoguang City. Wala pang isang buwan, natapos na niya ang lahat ng maliliit na gawain. Napatatag ang Baoguang City. Dahil nagbago na ang City Lord. Lahat ng dahilan ng kaguluhan ay sumunod na nawala. Kasabay nito, si Yeming at si Yu Chenchen ay magkasamang namamahala sa negosyo ng Money Bank. Kahit ang City Lord's Mansion ay ginawang Money Bank. Kasabay nito, mahigit kalahati ng pera ang inilagak sa Money Bank. Dahil sa tiwala at dangal niya bilang City Lord. Ang laki ng Money Bank ay mabilis na lumawak. At ang negosyo ay umunlad. Pagkatapos maayos ang lahat ng maliliit na bagay. Sa wakas ay nagpasya si Yeming na harapin ang pinakamalaking nakatagong panganib sa Baoguang City, ang Ghost Cave. Sa sandaling ito, dumating din si Yi Xiantian para tulungan si Yeming, bagamat na itayo ko ang Demon Seal Grand Array. Nagagawa lamang nitong pansamantalang supulan ang Ghost Cave. Bawat kalahating taon, kailangang gumastos ng malaking halaga ng mahahalagang materyales para punan ang Grand Array. Sa huli, hindi ito isang pangmatagalang plano. Master, saan ba talaga patungo ang Ghost Cave? Hindi ba't may mga demon beast nang nakalabas dati? Minsan na akong nag-astral travel sa loob. Ang Ghost Cave na ito ay patungo sa isang napakalawak na demon domain. Sa loob, maraming makapangyarihang demon beast ang nabubuhay. Dahil naramdaman ko ang presensya ng isang malakas na nilalang na nasa antas ng Demon God. Hindi ako naglakas loob na pumasok ng malalim para mag-obserba. Mabilis akong bumalik. Bakit may ganitong demon domain? At saka, kung may Demon God sa loob, hindi ba't gusto nilang lumabas? Noong panahon ng 5 Elements Divine Dynasty, ang mga Yaumo, demons, mula sa ibang dimensyon ay minsang sumalakay. Sa panahong iyon, may ilang Yaumo na nagbukas ng daanan para sumalakay ngunit naligaw. Nakulong sa mga spatial intersections ng Tianyuan Continent. Marahil, noon nabuo ang mga demon domain na ito. Ang mga nilalang sa loob ng demon domain. Marahil ay anumang oras gustong lumabas. Kung ang Demon God sa loob nito ay gagamit ng buong lakas. Ang Demon Seal Grand Array na itinayo ko ay hindi na magtatagal pa. Sa madaling salita, ang Ghost Cave na ito ay isang panganib na maaaring sumabog anumang oras. Kailangang mabilis itong maresolba. Master, ako mismo ang pupunta sa Ghost Cave. Hindi maaari, ang Ghost Cave na ito ay napakapanganib. Kahit ako ay hindi nang ahas pumasok ng malalim. Ang pagpunta mo roon, hindi ba't paghahanap iyon ng kamatayan? Hehe, Master, hindi ako gagawa ng ganoong kahangalan tulad ng paghahanap ng sariling kamatayan. Beiming, tulungan mo akong magpalit ng anyo bilang isang demon beast. Tumango si Beiming. Agad niyang ginamit ang isang secret technique. Binago ang anyo ni Yeming. Nagulat si Yi Xiantian nang makitang si Yeming ay naging isang demon beast, hindi nga may kakaila ang Divine Spirit Treasure Robe. Ang galing ng disguise technique na ito. Sa ganyang paraan, kahit pumasok ka pa ng malalim sa demon domain, marahil ay walang gaanong panganib. Gayunpaman, ang pag-iingat pa rin ang pinakamahalaga. Itong transmission talisman, tanggapin mo rin. Kapag nakaharap ka ng panganib, gamitin mo agad ang talisman na ito. Ay teleport ka nito pabalik sa aking tabi. Salamat, Master. Sa ganitong paraan, masisigurong walang butas. Ngayon, pupunta ako para palawakin ang aking kaalaman tungkol sa demon domain. Pagkatalon ni Yeming, may mga mapupulang mata na sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ligtas na lumapag si Yeming sa lupa. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Beiming, ang demon domain na ito, marahil katulad ng maliit na mundo ng isang martial god. Hindi ba, Master? Ang demon domain na ito ay napakalawak. Ang antas nito ay mas mataas pa kaysa sa isang maliit na mundo. Master, itong demon ape na ito, matagal ng gutom. Mukhang itinuturing niyang pagkain si Master. Ang lakas nito, marahil katumbas ng isang third-grade martial master ng mga tao. Kung ganoon katagal na siyang gutom, ipadala na natin siya sa isang mundo kung saan hindi na niya kailangang kumain magpakailanman. Agad sumugod ang Demon Ape. Ginamit agad ni Yeming ang Divine Demon Flag. Nanlaki ang mga mata ng Demon Ape. Hindi na ito nakahinto pa. Nahigop ito papasok sa loob. Sa loob ng Divine Demon Flag, sinusunog ito ng mga formation. Sa isang iglap,
Ang buong katawan nito ay ganap ng natunaw. Hindi nga may kakaila ang isang Buddhist daw treasure. Sa isang iglap lang, nalinis na ang isang demon beast. Susunod, para ma-activate ang Chumo Array, Demon Vanquishing Array, sa loob. Kailangan ng hindi bababa sa 108 demon beasts. Sakto, hindi tayo kinukulang sa demon beast dito. Lumipad si Yeming patungo sa isang ilog. Master, mag-ingat ka. Napakaraming demon beast sa ilalim ng ilog. Mayroon silang matatalas na ngipin. At saka, may matinding lason. Hinding-hindi ka dapat makagat. Kung gayon, titingnan ko kung gaano sila kalupit. Naghagis si Yeming ng isang piraso ng karne pababa. Agad na may mga isdang may matatalas na ngipin ang tumalon at kumagit. Agad ginamit ni Yeming ang Divine Demon Flag. Hinigop ang kawan ng isda papasok. Napakaganda ng epekto. Isa pa, patuloy na naghagis ng pain si Yeming para manghuli ng isda. Ginawa lang ng Divine Demon Flag ang trabaho nito. 2 kumpas lang. Mahigit 100 demon beast na ang nahuli. Ang mga demon beast dito, napakarami nga. Ang unang Chumo Array ay na-activate na. 360 Chumo Arrays, ngunit kapag pinagsama ay bubuo ng isang Mawang Shashen, Demon King Killing Array. 80 Demon King Killing Arrays, 9 na ulo ng Mo Dashen, Grand Demon Array, ang mabubuo na magiging Mo Shen Shashen, Demon God Killing Array. Habang dumarami ang Demon God Killing Array, mas lumalakas ang kapangyarihan ng Divine Demon Flag. Hindi ko alam, ang mga demon beast sa buong lawa na ito, sapat kaya para makabuo ako ng ilang Chumo Array. Pagkalipas ng 3 araw, Divine Demon Flag, ang ika-360 na Chumo Array. Nabuo na. Ang Chumo Array sa Divine Demon Flag ay nabuo na. Sa sandaling ito, gumana na ang Divine Demon Flag. Isang itim na sinag ng liwanag ang lumipad mula sa loob. Ang Demon King Killing Array ay lumitaw na. Master, hindi na sayang ang pagod natin ng 3 araw. Nilinis natin ang lahat ng demon beast sa malapit. Sa wakas, nabuo na ang Demon King Killing Array. Ang Demon King ay binuo mula sa napakaraming kaluluwa ng mga demon beast. Hindi bababa sa lakas ng isang martial monarch ang taglay nito. Utos ni Yeming sa Demon King, maglibot ka sa paligid. Tingnan mo kung saan mas maraming demon beast. Tumapak ito sa lupa para kumuha ng buwelo. Opo, Master. Pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo. Itong Divine Demon Flag, hindi talaga masama. Ano man ang lakas ng demon beast sa loob nito. Kailangan pa ring sumunod sa kontrol ni Master. At saka, ang lakas ni Master ay hindi nakakaapekto sa pag-unlad ng Divine Demon Flag. Ito ay napakabihira. Beiming, dito ka nagkakamali. Ngayon, kaya ko lamang mahuli ang ilang mga demon beast na may mahinang lakas. Gamit ang kanilang mga kaluluwa. Pinakamarami ay makakabuo lamang ako ng isang Demon King. Kung gusto kong umangat pa, kailangan kong makahuli ng mas malalakas na demon beast. Kahit pa mga demon gods. Susunod, balak ni Master na manghuli ng ilang demon gods. Manghuli sa kanila. Huwag ka nang magbiro. Gusto ko pang mabuhay ng ilang araw pa. Sa sandaling ito, bumalik na ang Demon King. May pasan na babae sa balikat. Nagulat si Yeming. Inilapag ng Demon King ang babae sa lupa. Ang babaeng ito, saan mo siya nakuha? Hindi ba't ito ang demon domain? Paanong nagkaroon ng babae rito? Master, habang naglilibot ako, inatake ako ng taong ito. Kaya pinatulog ko siya at dinala sa iyo. Sige, bumalik ka muna sa flag. Ako na ang bahala sa kanya. Agad bumalik ang Demon King, mabuti na lang at hindi malubha ang pinsala. Itong Spirit Recovery Pill, marahil makakapagpagising sa kanya. Dahan-dahan niyang nilunok ito. Sa sandaling ito, pagkadilat pa lang ng kanyang mga mata, sumigaw na siya ng malakas. Ah, may demon beast. Tingnan mong mabuti. Tao ako. Ah, kakainin na ako ng demon beast. Tulong. Tulong. Sabi ni Beiming, Master. Nasaan yung nakadisguise ka pa? Alisin mo na ang disguise para sa akin. Isang puff, na tunog. Tingnan mong mabuti. Nagpalit lang ako ng anyo bilang isang demon beast. Dahan-daang idinilat niya ang isang mata para tumingin. Tao ka pala. Tinakat mo ako ng husto. Muntik nang, mahulog. Mahulog. Huwag ka nang magtanong. Huwag ka nang magtanong. Hindi iyan bagay na dapat mong malaman. Oo nga pala. Yung demon beast, inatake ako habang naliligo ako. Nasaan na siya? Yung demon beast na iyon, naitaboy ko na. Ikaw, sino ka? Anong pangalan mo? Bakit kanya nahuli? Nakatakas na. Mabuti naman. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang pangalan ko ay Xiao Xian. Balak ko sanang maligo sa lawa. Pero biglang sumugod yung demonyong iyon. Pag-atake ko pa lang, pinatulog na niya ako. Bakit ka nasa demon domain? Saan ka galing?
Hindi kaya, sa Tianyuan Continent, maliban sa Ghost Cave, may iba pang pasukan papunta sa Demon Domain. Sinasabi mo, itong lugar na ito. Ito ay malinaw na ang Divine Demon Continent. Ikaw, sino ka? Bakit mo ito tinatawag na Demon Domain? Divine Demon Continent. Hindi kaya, ang lugar na ito. Tulad ng Tianyuan Continent, ay isang malaking mundo. Ang pangalan ko ay Yeming. Kara-rating ko lang mula sa ibang rehiyon. Ang mga tao sa amin, tinatawag naming Demon Domain ang Divine Demon Continent. Ibang rehiyon. Ipinatapon ka ba palabas? Nagulat si Xiao Xian, halos 10,000 taon nang naghahari ang demonic daw. Ang lugar na tinitirhan naming mga tao sa Immortal daw, ay paliit ng paliit. Mga tao sa Immortal daw. Tama, hindi kaya, hindi ka kasama sa mga tao sa Immortal daw. Hindi, tama, hindi ka naman kalbo, hindi ka mukhang taga-Buddhist daw. Ituring mo na lang akong kasama sa mga tao sa Immortal daw. Galing ako sa isang maliit na lugar. Ang mga tao sa amin, hindi gaanong alam ang tungkol sa sitwasyon sa labas. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng ating Divine Demon Continent? Ganoon pala. Kaming mga tao sa Immortal daw, napapaligiran ng mga demon, nahahati-hati. Talagang may ilang mga lugar na nawalan na ng mga aral. Marahil ay isa ka sa mga ganoon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa katunayan, ang Divine Demon Continent na ating tinitirhan, noong una, mukhang isang sibilisadong lupain na kabilang sa Immortal daw. Laging nakikipaglaban sa demonic daw. Pagkatapos, hindi ko alam kung bakit. Ito ay naduraj at nahulog palabas. Naging isang nakalimutang malaking mundo. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa ito nakipag-ugnayan sa ibang malalaking mundo. Nananatili sa estado kung saan magkasamang nabubuhay ang mga tao at demonyo. Noong una, ang lakas ng mga demon beast at ng mga tao ay halos magkapantay. Walang makakalamang sa isa't isa. Ngunit pagkatapos lumitaw ang mga demon gods, ang espasyo para mabuhay ng mga tao sa Immortal daw ay patuloy na lumiit. Ngayon, wala na ito sa isang bahagi kumpara sa dati. Maraming tao ang nag-aalala na sa loob ng ilang taon pa, mauubos na ang lahi ng tao. Kung ganoon, ang kontinenteng ito ay dapat tawaging Immortal Demon Continent. Bakit ito tinawag na Divine Demon Continent? Dahil sa kontinente, may ilang makapangyarihang mga Diyos, divine beings. Kung hindi dahil sa kanilang pakikipaglaban sa mga demon gods, kaming mga tao sa Immortal daw, matagal nang naubos. Mga Diyos, natatandaan ko, iyon ay tila isang uri ng estado ng buhay na hinahangad ng lahat ng nilalang sa mundong ito. Ang Tianyuan Continent, mukhang mayroon ding mga Diyos na nabubuhay. Hindi kaya, anuman ang sibilisasyon, anuman ang paraan ng cultivation, sa huli, kailangan pa ring maging isang Diyos para mapatunayan ang daw. Sagot ni Beiming, hindi naman tiyak na ganoon. Depende sa pipiliing landas. Hindi bababa sa Tianyuan Continent. Maraming martial gods. Sila, maaari na sanang naging mga Diyos. Ngunit pinilit nilang patunayan ang Dao gamit ang martial arts. Nagtatag ng bagong realm. Kung ang mga Diyos na iyon ay nakikipaglaban sa mga demon gods, bakit patuloy pa ring lumiliit ang espasyo para mabuhay ng mga tao sa Immortal Dao? Dahil, ang mga Diyos na iyon ay hindi gusto ang mga tao sa Immortal Dao. Ayaw lang nilang hayaang ang mga demon gods ang mamuno sa lahat. At ang mga tao sa Immortal Dao, hanggang ngayon, wala pa ni isang nakakamit ang pagiging Diyos. Pagkasabi nito, bumantong hininga si Xiao Xian. May iba ka pang tanong. Mamaya, maaari mo akong tanungin. Dito ay napakapanganib. Hayaan mong ihatid kita pabalik sa aming tribo. Kung maliga ka sa ibang mga tribo, hindi tiyak kung paano kanila tratuhin. Tribo. Ginagamit ninyo ang tribo bilang paraan ng pamumuhay. Bakit hindi magkaisa ang mga tribo para labanan ng kaaway? Bawat tribo ay may sariling interes. At saka, ang lakas nila ay magkakatumbas. Maliban na lang kung sa isang tribo ay lilito ang isang Diyos mula sa aming mga tao sa Immortal Dao. Kung hindi, imposibleng magkaisa ang opinyon ng lahat. Saka, ayaw din ng mga Diyos na magkaisa tayo. Sa isip ni Yeming, Master, ang mga Diyos dito, tiyak na may masamang balak. Ang mga tinatawag na tao sa Immortal Dao, dito, natatakot akong sila ay mga piyesa lamang na ginagamit. Talaga ngang, pakiramdam ko rin ay may kakaiba rito. Ngunit, hindi ito bagay na kaya kong baguhin. Pagkatapos, inihatid ni Yeming si Xiao Xian pabalik sa lugar kung saan siya nakatira. Diyos ko, kung hindi ko ito nakita mismo, kahit patayin mo pa ako. Hindi ako maniniwala, sa loob ng Demon Domain, mayroon palang ganito kagandang lugar. At saka, ang spiritual energy dito, napakakapal. Kumpara sa Tianyuan Continent, mas makapal pa ng hindi lang isang antas. Ito ay Primal Chaos Spirit Chi.
Kumpara sa 5-element spirit chi, mas mataas ang antas nito. Pero dito, makikita ito kahit saan. Ang ganitong mundo, hindi nakapagpalaki ng kahit isang immortal daw divine being. Talagang imposible. Ang Divine Demon Continent, tiyak na naglalaman ng hindi kakaunting spirit stones. Hindi ba? Syempre, ngayon, karamihan ng mga lugar ay nadungisan na ng demonic chi. Kung hindi tayo mag-iimbak ng ilang spirit stones, natatakot akong kahit mag-cultivate ay mahirap. May dala rin akong hindi kakaunti sa akin. Ano ito? Storage pouch. Paliwanag ni Beiming, Master. Maaari mong ituring itong storage martial tool ng Immortal Dao Civilization. Isang kulay rosas na spirit stone ang lumipad palabas. Tunay ngang Primal Chaos Spirit Stone. Sabi ni Beiming, Master. Kailangan mong bumili ng malaking bilang nito. Sa hinaharap, ang paggamit nito para mag-cultivate ay mas malakas kaysa sa paggamit ng 5-element spirit stones. Ngunit, ano ang gagamitin ko para ipagpalit sa kanya? Hindi naman pwedeng martial ancestor coins. Di ba? 9th grade Immortal Talisman. Ang Immortal Talisman, likas na napakalakas. Maaari pang gamitin para mag-set up ng array at pumatay ng kaaway. Tiyak na gugustuhin niya ito. Xiao Xian, nakikilala mo ba ang bagay na ito? Gusto kong gamitin ito para ipagpalit sa ilang spirit stones. Immortal Talisman. Hindi ko inaasahan. Mayroon ka palang ganito kagandang bagay. Hayaan mong subukan ko ang kalidad nito. Basta na lang siyang umatake sa isang direksyon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa tuktok ng kalapit na bundok. Anong nangyari? Anong nangyayari? Sumalakay ba ang mga demon beast? Ang lakas ng pinsala, napakalakas. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko rin inaasahan, ang paggamit ng Primal Chaos Spirit Chi para i-activate ang 9th grade Immortal Talisman, ay magkakaroon ng ganitong kapangyarihan. Ang atake kanina, kung mas tumpak lang ng kaunti, maaaring mapatay pa ang isang Martial Monarch. Sa kondisyon na hindi iiwas ang Martial Monarch, gagamitin ko ang 10 Spirit Stones para ipagpalit sa isang Immortal Talisman. Ayos ba sa iyo? Ito na ang pinakamataas na presyong kaya kong ibigay. Sabi ni Beiming kay Yeming, sa kanya, kahit hindi gamitin ni Master. Ang pagbenta ng Primal Chaos Spirit Stones sa Tianyuan Continent ay magbibigay din ng magandang presyo. Itong batang ito, pagkabigay pa lang, nag-alok na agad ng presyo. Hindi marunong sa negosyo. Ngunit kailangan ko ng malaking bilang. Gamit lamang ang iyong sarili, siguradong hindi sapat. Makipag-usap ka sa ibang tao sa tribo. Pagbalik, maaari mo ring subukang hanapin ang ibang mga tao sa Immortal Dao sa tribo. Sa tingin ko, lahat sila ay interesado sa Immortal Talisman. Pagkatapos noon, unang ginamit ni Yeming ang 10.0009th grade Immortal Talismans para ipagpalit sa 20.000 Primal Chaos Spirit Stones. Pagkatapos, nanatili siya sa tribo para mag-cultivate. Hinihigop ang mas mataas na antas na Primal Chaos Spirit Chi. Sa tulong ng Primal Chaos Spirit Chi, ang kapangyarihan ng Three Realms Divine Gang ni Yeming ay lalo pang lumakas. Ang kanyang katawan ay napatibay din. Ang lakas ay lumampas sa 1.5 milyong jin. Malaki ang itinaas ng kanyang lakas. Sa panahong ito, dinala ni Xiao Xian ang kanyang 9th grade Immortal Talisman sa ibang mga tribo. Mula simula hanggang katapusan, nakapagpalit siya ng kabuuang 720.000 Primal Chaos Spirit Stones. Sapat na para mag-cultivate si Yeming ng napakatagal na panahon. Pagkatapos, si Yeming, dala ang Divine Demon Flag, ay nagpatuloy sa paghuli ng mga demon beast sa 4 na direksyon. Malaki ang kanyang ani. Sa loob lamang ng isang buwan, nagmay-ari na siya ng 9 na Demon King killing arrays. Basta't gusto niya, maaari siyang magpatawag ng 9 na Demon Kings na nasa antas ng Martial Monarch anumang oras para tumulong sa laban. Sa sandaling ito, si Yeming ay nagko-cultivate ng biglang isang Sound Transmission Talisman ang lumipad papalapit. Yeming, bumalik ka agad. Ang Sound Transmission Talisman ni Master. Ang tono niya ay nagmamadali. Hindi kaya, may malaking nangyari. Gamitin ko ang Escape Talisman na bigay ni Master. Bumalik muna ako, saka na natin pag-usapan. Pagkatapos, bumalik si Yeming kay Yi Xiantian, Master. Ano po ang nangyari? Ang Azure Dragon Empire, ang pag-atake sa Boundless Great World ay nabigo. Nakaharap nila ang pag-atake mula sa Heavenly Demons at Divine Dao Divine Beings. Malubha ang kanilang pagkalugi, maliban sa iilang malalakas na nasa antas ng Martial God na nakatakas pabalik. Ang natira ay, buong hukbo ang nalipol. Ito, tunay ngang isang malaking pangyayari. At saka, ito rin ay isang malaking usapin sa antas ng imperyo. Ngunit, tila walang epekto sa isang hamak na martial master na tulad ko.
Kung ikaw ay isang ordinaryong martial master. Oo nga, walang epekto. Ngunit, ikaw ay may napakagandang talento. Malalim na pundasyon. Ang kulang lang ay isang pagkakataon para lumipad pataas. Ngayon, dahil sa hindi may iwasang takbo ng mga pangyayari, dumating na ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang mga piling sundalo ng Azure Dragon Empire ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang hukbo ay kulang sa malaking bilang ng mga opisyal at sundalo. Tiyak na magre-recruit sila mula sa mga malalaking akademya. Ang mga gawain sa Baobuang City. Ipaubaya mo sa iyong mga tauhan. Pumunta ka agad sa Azure Dragon Academy. Tanging sa pagpasok lamang sa militar magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa Tianwai Tian, Outer Heaven. Kailangan mong maintindihan, ang malaking takbo ng hinaharap ay nasa Tianwai Tian. At ang iyong kinabukasan ay nasa Tianwai Tian din. Ang aking kinabukasan ay nasa Tianwai Tian. Sige, kung gayon, ang mga gawain sa Baobuang City. Pansamantalang ipapamahala ko kay Yu Chen. Ang money bank, aabalahin ko na rin po kayo. Master, naasikasuhin. Maghahanda na po ako para pumunta agad sa Azure Dragon Academy. Pagkalipas ng 3 araw, Azure Dragon Empire, Azure Dragon Academy. Ang Azure Dragon Academy ay matatagpuan sa East Capital ng Azure Dragon Empire. Ito ang lugar na pinapangarap araw at gabi ng mga mag-aaral na may talento. Kahit pa ng mga disipulo ng Holy Land. At ng lahat ng mga henyo. Ngayon, dahil sa epekto ng digmaan, para mapunan ng lakas pandigma, ang Azure Dragon Academy ay nagre-recruit ng maraming mag-aaral. Kahit pa may kwalipikasyong sumali sa pagsusuri, lahat sila ay mga henyo sa mga henyo mula sa iba't ibang malalaking puwersa. Tapos na ang pagpaparehistro, pakiusap, dumaan sa malaking tarangkahan para sumali sa pagsusuri. Opo, pumasok ang taong iyon sa loob ng akademya. Ngayon ay isang espesyal na panahon. Natatakot akong luluwagan ng Azure Dragon Academy ang pagsusulit. Matagal na akong may ranggo sa Latent Dragon Rankings. Tiyak na diretso na akong makakapasok sa akademya. Hindi ko nakita sina Zhang Heng at Miruyu. Hindi ko alam kung kasama ko sila sa batch na ito, o nakapasok na sila sa akademya. Ikaw, susunod. Mag-aaral mula sa East Chi Academy. Si Yeming. Narito para magulat. Yeming. Bakit parang pamilyar ang pangalan? Ha, nagulat ang tagapagrehistro ng mapagtanto. Siya ang nangunguna sa Latent Dragon Rankings. Ang numero 1 sa Latent Dragon Rankings. Bakit parang pamilyar? Ay, ilang taon na ang nakalipas na mga bagay na iyon. Tama ka, iba na ngayon kaysa noon. Sa tingin ko, ang kanyang realm ngayon ay hindi naman kagalingan. Ang numero 1 sa Latent Dragon Rankings, gaya ng dati, ay maaaring hindi na kumuha ng pagsusulit at direktang makapasok. Ngunit ngayon, medyo mahirap ang sitwasyong ito. Walang magagawa, espesyal na panahon. Ang mga nasa itaas ay may sariling mga plano. Kahit pa mga disipulo ng Divine Land ang dumating, kailangan pa rin kumuha ng card gaya ng dati. Sige na, hayaan mo na siyang pumunta. Yeming, pagkatapos mong magparehistro, pakiusap, dumaan ka sa tarangkahan para sumali sa pagsusulit. Kailangan pa ring sumali sa pagsusulit. Sa sandaling ito, sa loob ng tarangkahan, maraming mag-aaral na ang nagtipon. Mukhang, ito na nga ang lugar ng pagsusulit. Ano ba ito? Sabi pumunta para sumali sa pagsusulit. Pagdating natin dito, pinabayaan na lang tayo. Walang pumapansin. 1 oras na akong nakatayo rito. Masyado naman tayong minamaliit. Tama ka, ang Young Master, kahit paano, ay isang henyo ng Tianchong Sect. Tapos ganito tayo tratuhin. Gaya ng inaasahan, ang mga taong ito ay pawang mga henyo mula sa malalaking puwersa sa iba't ibang lugar. Karamihan sa kanila ay mga Martial Masters at Grand Martial Masters. Iilan lamang ang mga Martial Ancestors. Mukhang ang pamantayan sa pagpili ng mga mag-aaral ng Azure Dragon Academy ay, ang realm ay hindi lalampas sa Martial Ancestor. Sa sandaling ito, isang tao ang pumasok, lumitaw sa kanilang harapan. Kayong lahat, makinig. May 1 milyong Demon Wolves na naninirahan sa kapatagang ito. Susunod, aatake sa inyo ang mga Demon Wolves. Ang kailangan ninyong gawin ay, mabuhay. Ang masusugatan ay agad na paaalisin. Mawawalan ng kwalipikasyong makapasok sa Azure Dragon Academy. Pagkasabi nito, agad siyang naglaho. Nawala na siya. Wala man lang karagdagang paliwanag. Sa sandaling iyon, may mga tunog na narinig mula sa malayo. Teka, anong tunog iyon? Hindi nga, nagsimula nang lumitaw ang mga Demon Wolves. Sabay silang umuungal at sumusugod. Hindi ko pa naririnig ang ganitong uri ng pagsubok. Diyos ko, dito, hindi bababa sa mahigit 100.000 Demon Wolves. Gusto ba nilang pumatay ng tao? Nakakatakot.
Ayoko nang sumali. Gusto ko nang sumuko. Ang paggawa ng ganito, hindi ba't masyadong walang katuturan? Ang mga kabataang ito, may mataas at mababang cultivation. May maganda at pangit na potensyal. Ang mga nakagat ng Demon Wolf, hindi naman tiyak na hindi kwalipikado. Ang hindi nakagat, hindi rin naman tiyak na sapat ang kwalifikasyon. Espesyal na panahon. Maaari lamang gumamit ng espesyal na paraan. Kung makakaligtas ka sa ganito kagulong sitwasyon, mas madali kang magiging isang magaling na general sa larangan ng digmaan. Noong nakaraan, ang ating Azure Dragon Empire ay nagtamo ng malubhang pagkalugi. Kailangang mabilis na mapunan ang bilang ng hukbo. Sabi nga, madaling makahanap ng 1,000 sundalo. Ngunit mahirap makahanap ng isang general. Tama ka, kung hindi natin gagamitin ang paraang ito. Paano tayo mabilis na makakapili ng mga mahuhusay na general? Saka, ang Vermilion Bird Empire ay naghahandang salakayin ang Zuan-Tian Holy Land. Ang pagkakataon, kapag nawala, hindi na maibabalik, kailangang mabilis na mahubog ang mga mahuhusay na general. Tayo, ay tinaguri ang 6 na dakilang Divine Generals ng Azure Dragon Empire. Nitong mga taon, nasa labas tayo, nagpapalawak ng teritoryo, malapit nang masakop ang boundless Great World. Hindi ko inaasahan. Sa pinakakritikal na sandali, ang halos tapos ng gawain ay nabigo. Talagang wala na kaming mukhang may haharap sa Great Emperor. Kailangang makabawi sa pagkakamaling ito. Sa sandaling ito, sila ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Tulong, tulong. Nagsimula ng manghuli ang ilang Demon Wolves. Ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps. Umiwas sa atake ng 2 Demon Wolves. Kapag marami ang langgam, kaya nilang pumatay ng elepante. Ang lakas ng mga Demon Wolves na ito ay katumbas lamang ng ordinaryong martial artist. Ngunit ang bilang nila ay talagang napakarami. Kahit pa makipaglaban ako ng harapan, tiyak na matatalo ako. Para makapasa, iisa lang ang paraan. Lahat kayo, makinig sa akin. Kung gusto ninyong makapasa, lahat kayo, makinig sa aking utos. Bumuo ng isang malaking defensive array. Sino ka? Ano ka ba? Isang hamak na martial master. Nangangahas na utusan kaming makinig sa iyong utos. Nakita ni Yeming na hindi sila nakikinig. Kinailangan niyang ilabas ang Divine Demon Flag. Ano ito? Hayop. Anong uri ng masamang mahika ang ginamit mo? Kinagat agad ng Demon King ang balikat ng nagsalita. Array. Ang sakit. Ang taong iyon ay naalis na sa pagsubok. Ang sama. Ang lakas. Siya ay isang low-rank martial ancestor iyon. Pero isang direktang atake lang. Natalo na. Ang batang iyon, tunay ngang isang killing star. Sasabihin ko sa huling pagkakataon. Ngayon, bumuo agad ng isang malaking defensive array. Kung hindi tayo makakapasa. Sino mang mangangahas na hindi sumunod, hindi na kailangan ng mga Demon Wolves. Ako mismo ang direktang mag-aalis sa iyo ng kwalifikasyon. Nang marinig ito, natakot sila at hindi nang ahas umimik. Lintek, bubuo kung bubuo. Gusto ko namang makita kung ano ang gagawin mo. Kapag hindi tayo nakapasa sa pagsubok, mamaya, patay ka sa amin. Napigilan ang mga Demon Wolves. Sa kasalukuyan, bagamat napigilan nila ang mga Demon Wolves, natural lamang na hindi ito magtatagal. Kailangang kumilos agad. Divine Demon Flag. Chumo Array. Buksan. Gumana ang Divine Demon Flag. Hinigop ang mga Demon Wolves sa paligid papasok. Diyos ko, ano ba talaga ang paraang ito? Napakalakas. Ang mga Demon Wolves, wala talagang kalaban-laban. Basta't protektahan natin siya. Tiyak na makakapasa tayo sa pagsubok na ito. Ano iyon? Mukhang espesyal na ginawa para supulan ng mga Demon Beast. Mukhang, parang isang treasure ng Fadaw, Dharma daw. Anong kakaiba doon? Sa aming mga kamay, mayroon din kaming mga baobei, treasures, na sumusupil sa mga demonyo. Hindi tama. Ang bagay na iyon, kayang linisin ang mga Demon Beast, para magamit ng sarili. Mahalagang kayamanan iyon. Pagkalipas ng isang oras, tulong, mga hayop na dapat mamatay. Umalis kayo. Huwag kayong lumapit dito. Ang mga nagprotekta kay Yeming ay hindi gaanong nabawasan. Ngunit ang ibang mga sumali sa pagsubok, 1/3 na lamang ang natira. Tunay ngang isang mahigpit na pagsubok. Kawawa naman sila. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang bilang ng Demon King killing arrays ay mula 9 ay naging 12 na. Siyempre, mapoprotektahan ko kayo, maituturing na kailangan natin ang isa't isa. Sa sandaling iyon, umungal ang mga Demon Wolves at agad na umatras palayo. Sa wakas, tapos na. Ang ipinakita ninyo ay napakasama. 30,000 tao, kaunti na lamang ang natira. Malinaw na ito ang pinakapangit na batch na nakita ko. Susunod, haharapin ninyo ang ikalawang pagsubok. Ano? May pagsubok pa?
Hindi ba't nakuha na natin ang pagkakataong makapasok sa Azure Dragon Academy? Bakit kailangan pang dumaan sa pagsusuri? Masyadong hindi makatarungan. Dalawang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang dalawang kara rating lang magsalita ay naalis na. May iba pa bang tutol? Susunod, papasok kayo sa Illusionary War Realm. Mararanasan ninyo ang buhay at kamatayan doon. Lahat kayo ay mamamatay sa loob ng Illusionary Realm. Siyempre, hindi totoong kamatayan. Ang Azure Dragon Academy ay ibabatay sa inyong ipapakita sa loob ng Illusionary Realm para suriin ang inyong potensyal. Pagkalabas mula sa Illusionary Realm, ang mga kwalipikado ay direktang papasok sa Military Academy. Military Academy. Malinaw na pumunta kami rito para sumali sa Azure Dragon Academy. Bakit napunta kami sa Military Academy? Ang mga nagmula sa Military Academy, lahat ay kailangang pumunta sa larangan ng digmaan. Ang Azure Dragon Empire ay nasa isang kritikal na sitwasyon. Ang militar ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga sundalo. Ang Azure Dragon Academy ay isinanib na sa Military Academy. Kung mayroong hindi pumapayag, maaaring humiling na umalis. Umalis. Hindi naging madali para makarating sa hakbang na ito. Sino ang handang umatras? Kapag pinalampas ang pagkakataong ito, marahil habang buhay nang hindi makakapasok sa Azure Dragon Academy. Lintik. Siyempre, bagamat ang pagsubok na ito ay mas mahigpit kaysa dati, may kabutihan din itong dulot. Ang akademya ay ibabatay sa inyong ipapakita sa pagkakataong ito para maggawad ng ranggo sa militar. Ngayon, magsisimula na ang ikalawang pagsusuri. Pagkadilat ni Yeming, ang tanawin sa kanyang harapan ay nasa isang larangan ng digmaan na. Sa isip ni Yeming, ang illusion array na ito, kailangan nating magtulungan para ayusin. Dahil sa digmaan at sa illusion array, ang sitwasyon sa loob ng illusion array ay hindi maaaring maging katulad ng tunay na digmaan. At saka, ito ay isang digmaan na may daan-daang libong sundalo. Sa loob nito, bawat isang kabataan ay nagiging isang pyesa lamang sa digmaan. Iba sa mga karaniwang labanan. Sa larangan ng digmaan, walang pinag-uusap ang patas. Anumang oras, maaari kayong puntiryahin ng mga malalakas na may mas mataas na realm kaysa sa inyo. Ang kalaban ay maaaring Grand Martial Master, Martial Ancestor, kahit pa Martial Monarch, isang araw sa labas, katumbas ng isang digmaan sa loob ng Illusionary Realm. Sa ganito kagulong labanan, ang makatagal ng isang tunog ng hindi namamatay ay swerte na. Ang makatagal ng isang araw, kailangan ng parehong swerte at lakas. Ang makatagal ng 2 araw, ibig sabihin, nakasali sa 2 digmaan, ay isang mahalagang talento. Sino man, kahit pa isang Martial Monarch, sa loob nito, hindi kayang labanan ng isang hukbo na may daan-daang libo. Tiyak na mamamatay. Ang agwat ng lakas ay maipapakita lamang sa kung maaga o huli kang mamamatay. Bawat araw na aktibo ang Illusionary Realm, bawat isang beses na magkaroon ng digmaan, ay kumukonsumo ng malaking bilang ng Martial God Coins. Ngunit ngayon ay isang espesyal na panahon, maaari lamang gumamit ng ganitong paraan para maghanap ng talento. Kinabukasan, may mga martial artists na unti-unting naalis mula sa Illusionary Realm. Lintik, kung hindi dahil sa nakakainis na martial ancestor na iyon na umatake sa akin ng patalikod. Tiyak na makakatagal pa ako ng mas matagal. Ikaw, maswerte ka pa. Ako, napatay ng isang martial monarch nang hindi sinasadya. At kasama ko pa siya sa koponan. Ang gulo ng digmaan, totoo nga ang mga sabi-sabi. Ang unang laban sa Illusionary Realm ay natapos na. Ang bilang ng mga taong nakatagal pa sa loob, ay kaunti na lamang. Sa kaunting iyon, hindi ko alam kung ilan ang makakaligtas sa ikalawang laban. Ilan ang, nangangarap ka pa ba? Simula nang likhain ang Illusionary War Realm hanggang ngayon, ang mga nakalampas sa ikalawang laban, at nakasali sa ikatlo, ay mabibilang lamang sa mga daliri. Kahit pa mga henyo ng Divine Land, hindi sila eksepsyon. At ang mga nakatagal hanggang sa ika-4 na laban, wala pa talagang nangyayari. Kung talagang may taong makakatapos ng ikalawang laban nang hindi namamatay, hindi na kailangang pumili pa. Siya na ang kailangan nating piliin. Kinabukasan, lintik, habang tumatagal, mas lalo akong pinupuntirya ng mga malalakas mula sa kabilang panig. Nakaharap ko pa ang isang patibong. Lintek, nakatayo ako sa hanay. Hindi nangangahas huminga ng malakas. Ngunit hindi pa rin umabot sa huli. Hinayla ako palabas para patayin. Ang pagsubok na ito, may makakapasa pa kaya? Mukhang, walang makakatagal hanggang sa ikatlong laban. Oras na para isara ang Illusionary Realm. Tungkol sa pagpili ng mga tao, pag-uusapan natin ng masinsinan. Sa sandaling iyon, nagulat ang Elder nang tumingin muli. Sa loob ng Illusionary War Realm, may isa pang tao. Haha, hindi ko inaasahan. May taong nakatagal hanggang sa ikatlong laban. Sa katunayan,
Bawat laban, ang lakas ng magkabilang panig ay napakapantay. Kung wala ang kanilang pagsali, ang resulta ng digmaan ay tiyak na parehong panig ang matatalo. Nasugatan na naman. Ang batang ito, nakatagal hanggang ngayon, ibig sabihin. Gamit ang sarili niyang lakas, kaya niyang baguhin ang takbo ng digmaan. Tunay ngang isang henyo. Sayang, hindi natin nakikita ang sitwasyon sa loob ng Illusionary Realm. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ito. Haha, hindi iyan mahalaga. Sigurado na ako. Ang ganito kagandang binhi, sino ba ang hindi gugusto? Ikaw, huwag mong agawin ang tao. Hintayin nating lumabas siya bago natin pag-usapan. Para mapaganya ang Illusionary War Realm, bawat araw ay kumukonsumo ng 10 Martial God Coins. Gusto kong makita kung ilan ang susunugin ng batang ito. Sa sandaling ito, sa loob ng Illusionary War Realm, ginagamit ni Yeming ang Emperor Sword. Yin Yang Sword. Winawalis ang mga kaaway. Ang nakakainis na Illusionary Realm na ito, hindi pa ba tapos? Hindi ko na matandaan kung gaano na ako katagal lumalaban. Hindi maganda. Ang 3 martial monarchs sa kampo ng kaaway, lahat ay ako ang puntirya. Paparating na sila. Sabi ni Beiming, Master. Mabilis kang lumipat sa tabi ng mga eksperto ng ating hukbo. Gamitin mo sila bilang panangga. Alam ko, sa huli, ganito naman lagi nitong mga araw na ito. Mabilis na lumipad si Yeming, may martial monarch nang umatake. Maswerte si Yeming na nakakapit at nakailag sa isang atake. Mabuti na lang nandyan si Beiming. Sa bawat pagkakataon, nakakatakas ako bago pa dumating ang panganib. Hindi ko lang alam kung gaano pa katagal-tatagal ang Illusionary Realm na ito. Kailan ba ito matatapos? Master, ang epekto ng Illusionary War Realm na ito ay mas mahusay pa kaysa sa Divine Deduction Art. Ang pagsasanay dito, ang pinakamabisa. Matagal ko nang natuklasan iyan. At nagsasanay nga ako ng espada ng maayos. Hanggang ngayon. Ang aking Zuan Tian White Emperor Sword ay nakabuo na ng prototype ng Sword Intent. Sword Intent ng metal. Kung hindi nagkakamali si Beiming, ang Sword Intent ng Yu Tian Black Emperor Sword ay tiyak na Sword Intent ng water. Ang Yang Tian Red Emperor Sword ay Sword Intent ng fire. Ang dalawang natitira ay earth at wood. Katulad ng 5 Elements Sword Intent. Ang Sword Intent ng metal ay may prototype na. Ayon sa teorya, ang lakas ng aking Emperor Swords ay dapat tumaas ng malaki. Ngunit, dahil masyadong mababa ang aking realm. Sa katotohanan, hindi naman gaanong lumakas. Tiyak na kailangang mag-breakthrough. Susunod, dito ako magkukultivate. Beiming, bantayan mo ako. Kung may darating na kaaway, hahanap ako ng ibang lugar para magtago. Sige, sa mga sumunod na araw, si Yeming ay nagsimulang mag-focus sa cultivation. Ngunit hindi niya alam na ang ibang tao ay matagal nang umalis sa Illusionary War Realm. Lalo niyang hindi alam na ang Illusionary Realm, bawat isang araw na nananatili siyang bukas, ay kumukonsumo ng mahigit 1 trilyong Martial God Coins. At saka, hanggat hindi siya umaalis, ang Illusionary Realm ay hindi maaaring isara. Sa wakas, pagkatapos mapanatili ang 15 laban, si Yeming ay puwersahang pinalabas mula sa Illusionary Realm. Ay, bakit ako nasa labas na? Hindi pa tapos ang laban ah. Sa sandaling iyon, isang kamay ang lumitaw. Ikaw pa ang nangangahas magtanong. Lumapit ka dito sa harap ko. Ipaliwanag mo sa harap ko. Ay, hinawakan si Yeming sa kwelyo at itinapon palabas. Nagkamot siya ng ulo. Naguguluhan. Batang ito, anong ginawa mo sa loob? Hinayaan mong humandar ang Illusionary War Realm ng 15 araw. 15 araw iyon. Alam mo ba kung ilang Martial God Coins ang nagastos namin? Mga senior, pagkatapos kong lumaban ng 2 laban doon, sa ikatlong laban, naramdaman kong hindi sapat ang lakas ko, kaya nagtago ako para mag-cultivate. Hindi ko po sinasadyang mag-aksaya ng oras. Ano? Ikaw na batang walang hiya, hinayaan mong humandar ang Illusionary Realm ng karagdagang 12 araw. Gumastos ng mahigit 1,200 trilyong Martial God Coins para lang mag-cultivate. Ikaw na walang kwenta. Ganoon karami ang nagastos. Ang Illusionary War Realm ay isang Fapbao, magic treasure, na ginagamit namin para hubugin ang mga sundalo. Ang pagdaan ng isang araw doon ay katumbas ng pagsasakripisyo ng buhay sa labas ng 10 taon. Iyon ang dahilan kung bakit napakamahal. Pasensya na po, alam ko na po ang aking pagkakamali. Mabuti kung alam mo na. Ang mga kasama mong sumali sa pagsubok ay matagal nang nasa akademya at nagsasanay. Dahil sa iyong mahusay na ipinakita, nagpasya kaming ilagay ka sa espesyal na klase. Tatanggap ka ng pagsasanay. Sa loob ng 2 taon, ipapadala ka sa Heaven Ghost Army. Ang Heaven Ghost Army ay isang espesyal na hukbo ng Azure Dragon Empire.
espesyal na gumagawa ng mga gawaing assassination, intelligence, at undercover operations. Bawat isa ay piling-pili mula sa daan-daang libo. Ang 6 na dakilang Divine Generals ng Azure Dragon Empire, lahat ay nagmula sa Heaven Ghost Army. Hanggang ngayon, ang Great Emperor Azure Dragon ay minsang nagsanay din sa loob ng Heaven Ghost Army. Salamat po sa paghubog, mga senior. Handa po akong sumali sa Heaven Ghost Army. HMPH. Pumayag ka man o hindi, gusto mo ba'y sapat na? Ang guro ng espesyal na klase ay tiyak na magtuturo sa iyo ng maraming kapaki-pakinabang na bagay. Magsipag kang mag-aral para sa akin. Sa loob ng 1 taon, kailangan mong maging bihasa. Natakot si Yeming, ay. 1 taon. Kinabukasan. Sa Azure Dragon Academy, OWA. Hindi nga may kakaila ang Azure Dragon Academy. Ang mga gusali sa loob, napaka-caringal. Ang East Chi Academy, hindi may kukumpara. Hindi ko alam kung nasaan ang lugar ng pagpaparehistro para sa mga bagong mag-aaral. Sabi ni Beiming, napakaraming martial monarch auras ang nakatutok kay Master. Marahil sila ang mga guro ng Azure Dragon Academy. Napansin nilang bago si Master. Sa sandaling ito, may mga aninong lumapit. Pinalibutan si Yeming. Itong mag-aaral na ito, ako ang pumili. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Bakit sa iyo ibibigay? Ang mag-aaral, may karapatang pumili ng kanyang guro. Masyado pang maaga para sabihin iyan. Baka sakaling ako ang gusto niyang magturo sa kanya. Diyos ko, sino ba ang taong ito? Noong una kaming dumating para mag-ulat, mga guro ang pumipili sa amin. Sa kanya, baliktad. Siguro, nakita ng mga guro na pambihira ang kanyang talento, gustong pag-agawan. Haha, kung hindi kayo magbibigayan, maglaban na lang tayo. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Laban kung laban. Natatakot ba ako sa iyo? Siguradong mas gugustuhin ng batang ito na mas malakas na guro ang magturo sa kanya. Hindi ba? Hindi alam ni Yeming ang sasabihin. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw, na nagpatakot sa ibang mga martial monarch na guro. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Nag-aagawan pa ng tao. Nakakahiya ba kayo? Ang batang ito, pangalan niya ay Yeming. Siya ay mag-aaral ng aking espesyal na klase. Balak niyo bang agawin siya sa akin? Kung kailangan niyo po siya, syempre hindi kami mangangahas na agawin. Kayo na po ang bahala. Aalis na kami. Sa isip ni Yeming, nagawa niyang takutin ang mga martial monarch ng ganyan. Ang lakas ng taong ito, siguradong napakalakas. Maaari ko po bang malaman kung paano kayo tatawagin? Senior. Bata. Ang pangalan ko ay Ye Tianhong. Tawagin mo na lang akong Hong Ye. Mula ngayon, ako na ang iyong guro. Susundan mo ako sa espesyal na klase para mag-aral. Hinding-hindi ka dapat maging pasaway. Ha, kung hindi, mawawala ang munti mong buhay. Opo, sa isip ni Yeming, ang taong ito, hindi kaya may kakaibang hilig. Hindi masama, batang ito, gusto ko ang ugali mo. Tara na, pumunta na tayo sa espesyal na klase.